Good day, nurses. Now let's discuss radiation therapy. When we say radiation therapy, we use ionizing radiation. Okay, we use ionizing radiation to number one, to reduce the size of tumor. Second one, to kill the cancer cells, and the third one affects only cancer cell. So, hindi siya katulad ng chemotherapy that the chemotherapy affects the normal and abnormal cell. Unlike sa radiation therapy, targets only cancer cell. So, wala siyang systemic effect in our body. Kasi nga, cancer cells lang ang kanyang target. Okay, so we use beam of lights. Okay, we use beam of lights. So parang ganito siya. Okay, yan yung ating example ng ating radiation therapy, specifically the external radiation. Okay, so when we say radiation class, we have two types. Okay, may dalawang type tayo. First, the internal radiation, and the second one is the external radiation. Pag sinabi natin internal, from the word internal, ibig sabihin sa loob. We introduce the radiation inside the body. Pag external radiation yan, we use the beam of lights, parang ganito. Okay? Ibig sabihin yung source ng radiation andito sa may labas. Itututok lang yan. Ibig sabihin superficial or localized lang yung effect or local lang yung kanyang target. Okay, may specific area lang. Unlike kapag internal radiation, okay, specific lang din naman. But we introduce inside the body. Kaya siya tinawag na internal radiation. Isa-isahin natin sila. Let's differentiate the two. Pag sinabi natin internal radiation, una, deliver a high dose of radiation to a localized area. Okay, we deliver. So, parang same lang din naman sila na external radiation, localized area lang din naman, but ang pinagkaiba lang nila sa labas yung source ng radiation. Pag sa internal, ipinapasok natin sila sa loob ng katawan. Next, radiation source is implanted. Ito yung sinasabi ko. Okay, the radiation is implanted into the body. And client is radioactive during and after the procedure. Ibig sabihin, radiation or radioactive, ibig sabihin yan, may source ng radiation yung pasyente. Okay, kaya kailangan careful tayo kasi kapag once na nagkaroon tayo ng encounter or ng interaction doon sa pasyente na yun, may possibility na yung radiation na nandoon sa katawan niya ay matransfer at ma-absorb ng ating katawan. Kaya kailangan cautious tayo. Okay, kapag once ng pasyente natin nag-a-undergo ng internal radiation. Second one, we have the external radiation. Pag sinabi naman natin external radiation, we use beam of lights. Parang ito siya. Ito ay example ng prostate cancer. Okay, this is the prostate cancer. Okay, example ng prostate yan. Okay. So, radiation source positioned far from the patient. So, mas mapapansin mo, medyo malayo yung radiation. Hindi talaga siya tutok na tutok kay pasyente. Okay? Kailangan malayo yung source ng radiation kay patient. Okay? Pag internal. Okay? So, next, client is not radioactive. Unlike kay internal, radioactive siya. Okay? Then, high energy, the deeper the penetration. Kaya nga kailangan nilalayo natin yung radiation source or yung ilaw dun sa pasyente natin. Dahil kapag mataas ang energy, mas deeper daw yung penetration. Okay? So, mas deeper yung penetration at kapag nagkaroon ng penetration, magkakaroon tayo ng tinatawag natin na radiodermatitis. Ito yung isa sa mga side effect ng external radiation natin. Kapag may radiodermatitis ang pasyente natin, ano ang ating nursing intervention? Okay. If si pasyente may radiodermatitis, nagkaroon ng inflammation sa kanyang skin because of the radiation, kasi nga, 'di ba? Pag high energy, nakaka-burn kasi yung ating beam of lights.
Okay? Nakakapag-burn siya. Kasi usually, yung equivalent nung init itong beam of lights natin is 1 hour exposure to sunlight. So, try mong bumabad sa init ng 1 oras. Ganun kasakit or kahapdi yung kayang ibigay nung ilaw or yung beam of lights. Okay? Kaya at least ang pasyente na magkaroon ng radiodermatitis, nagkakaroon ng irritation and inflammation sa skin. So, anong gagawin natin kapag merong radiodermatitis ang pasyente natin? Una, we need to administer topical steroid. Okay? Topical steroid, bakit? Anti-inflammatory yan. Okay? The second one is avoid. Okay? Avoid using of lotion, ointment, powder. Okay, so yan yung mga kailangan natin or bawal nating gamitin kasi nga maglalo lang mai-irritate yung skin ng pasyente mo. And also, do not remove markings in the area. Okay, basta kapag radiodermatitis, ito lang yan, topical steroid and avoid using of lotion, ointment, and powder. Okay, we also administer yung tinatawag natin na calamine. Okay, your calamine ointment. Okay? So, ito yung binibigay natin class pag may radiodermatitis. Your topical steroid and the calamine ointment. Ito pala, itong avoid using of lotion, that is intervention for external radiation, not specific for radiodermatitis. So, pag radiodermatitis, dalawa lang ibibigay natin. It's topical steroid and the calamine ointment. Okay? So, yan yung ating external radiation. So, what are the nursing intervention kapag may external? Kapag si patient ay nag-undergo ng external radiation, una, do not wash off skin markings. Okay, so we use yung tinatawag natin na the semi-temporary markings. Okay? Yun yung ginagamit natin sa pasyente natin kapag mag-undergo siya ng external radiation. The semi-permanent ink. Okay? Semi-permanent ink. Yan yung ginagamit natin. So, usually, nilalagyan natin ng markings yung katawan ng pasyente natin para alam kung saan ba ifo-focus yung radiation. So, parang ito, dahil nasa prostate siya, lalagyan ngayon ng markings para alam ng radiologic technology or ni doc kung saan ilalagay yung light. Okay? Kung breast naman, ito naman sa breast. Okay? So, ganyan yung gagawin natin. Do not remove markings. Next, only use mild soap. Okay? Ang pinaka-recommended mild soap natin dito ay yung Aveeno and the Cetaphil. Okay? Yun lang yung gagamitin natin. Bawal tayong gumamit ng mga may alcohol, mataas yung alcohol content. Kasi nga, maglilid dyan sa dryness. Pag nagkaroon ng dryness, mabilis nang ma-irritate yung skin. Okay? Next, instruct to avoid constrictive clothing on the site of radiation. So, wag gagamit ng, for example, may prostate cancer yung pasyente. Okay? So, bawal siyang gumamit ng mga brief or boxer or mga underwear, yung mga constrictive clothing. Bakit? Magkakaroon ng irritation. Okay? Dun sa area. And then, avoid extreme temperature on site, too cold and too hot. Bawal magbigay ng warm compress or cold compress kay patient doon sa may site ng ating radiation. Okay? Next, avoid chemicals. Ano yung mga chemicals na sinasabi niya? We have the lotion, the powder, okay? Yun yung mga kailangan or mga hindi kailangan ibigay kay patient. Mga cream, lotion, ointment, and powder. Bawal yan. Bakit? Baka kasi pwedeng mag-lead yan sa irritation. And aside from that, when we give chemicals, katulad na lang ng lotion, powder, or ointment,
before the external radiation, may tendency kasi, 'di ba, hindi magiging accurate yung administration natin or yung dose na ibibigay natin na radiation kay pasyente mo. Bakit? Kasi nga may barrier siya na ginamit. So ang mangyayari diyan, unahin niya munang tatargetin yung barrier. So kapag once na target niya na yung barrier, kulang na ngayon yung dose na maibibigay natin kay patient. Kaya kailangan wag gagamit ng mga lotion, creams, or powder before the procedure. Okay? So, yan yung mga kailangan natin tatandaan kapag external radiation. Now, proceed tayo sa internal radiation natin. Again, sa internal radiation natin, yung pasyente natin dito ay radioactive during and after the procedure. Okay, sa ating internal radiation, may dalawa tayong types. We have the sealed and unsealed. Okay, pag sinabi nating sealed, radiation source stay in place. Usually, the container. Okay, yung container na pinaglalagyan ng ating radiation, that is a positive. Okay, usually radioactive siya. Okay, so ano example natin? The needles, the seed, the beads, the catheter, and intracavitary. Si intracavitary natin, usually ginagamit yan sa OB. Okay, sa mga OB kasi pinapasok yan sa mga cervix ng pasyente kapag may mga cervical cancer. Okay, yan yung ginagamit, the intracavitary. So usually dito class, yung mga needles, seed, beads, and catheter natin, dyan ipinapasok yung radiation. Okay, dyan ipinapasok yung radiation. Tapos ngayon, yung radiation source, bali nandoon na siya ngayon, nandito na siya sa needle, nandito na sa seeds or sa beads or the catheter or the intracavitary, and ngayon i-introduce siya doon sa source or doon sa katawan ng pasyente natin. Okay, so the body fluids are not radioactive. Okay, hindi siya radioactive. Bakit? Localized effect lang siya. Okay? So, for example, di ba, ipinasok mo lang siya doon lang din naman magkakaroon ng radiation. Hindi naman siya i-absorb ng katawan natin. So, kung nasaan lang nakalagay yung ating needle, yung seed or the beads or the intracavitary, doon lang din may source ng radiation. But, hindi radioactive ang pasyente natin. Okay? Unlike sa unsealed natin class, the radiation source absorbed in the system. So, ibig sabihin na absorb ng sistema natin. Bakit? Because we give this via IV or oral route. Kaya ina-absorb siya ng system natin. Kaya ang mangyayari, the body fluids are radioactive. Okay? The body fluids are radioactive. Ibig sabihin, yung ihi ng pasyente mo, yung luha ng pasyente mo, yung laway ng pasyente mo, yung tae ng pasyente mo, yung pawis ng pasyente mo, lahat yan ay radioactive. Okay? That's radioactive. Unlike dito, localized lang. But dito, systemic. Ina-absorb siya sa system ng ating katawan. Okay? So, ano yung mga ating intervention? Okay, meron tayong mga factors affecting the exposure. Okay, meron tayong mga factors affecting the exposure. Ano yun? We have pneumonic na STD. We have the shielding, the time, and the distance. First muna natin, we have the shielding. Okay? So, shielding natin, class. Okay, so shielding natin, kailangan shielding, ibig sabihin protection natin. Protection natin, protection ng ibang tao or ng ibang pasyente and even the patient. Okay, so anong intervention natin kapag sa shielding? Una, we need to admit the patient in the private room. Kailangan mag-isa lang ni patient, hindi pwede na may kasama siya. Kahit yung pasyente ay nag-undergo ng radiation therapy, hindi pa rin pwede na magkasama sila sa iisang room. Kailangan one patient, one room. Okay? So, yun yung kailangan na gawin natin. Second one, okay, so pag once na private room, kailangan the farthest room din. Farthest room. Ibig sabihin yung pinakamalayo or away from the nurse's station. Okay? Malayo sa nurse's station.
Bakit? Kasi kapag malapit sa nurse's station, remember, doon lahat ang takbuhan ng mga tao. Doon may maraming pasyente, lalo na yung mga for observation. So, kailangan nilalayo sila kasi kapag tendency, kapag nandoon sila sa harap ng nurse's station, pwedeng makommit or pwedeng ma-absorb ng mga ibang pasyente, ng mga significant others, and even the healthcare providers, yung radiation na binibigay natin sa pasyente natin. Kaya kailangan malayo sila. And then, avoid or bawal din sa room, no pregnant, too young, and too old. Okay? So, bawal yung buntis, bawal yung bata, at bawal yung matanda. Okay? Usually, pag too young, below 17 years old, mga minor, bawal yan. Ito, senior citizen, above 60 years old. Yan yung mga bawal sa pasyente natin. Bakit? Pag too young, too old, mababang kanilang immune system. Pag pregnant naman, yung radiation natin ay may teratogenic effect. Okay? So, we also use lid apron. Okay? We use lid apron. Usually, si lid apron natin, ginagamit natin to kapag external radiation. Okay? Kapag external radiation, yung kanina natin, ginagamit natin yan for shielding. And then, for implant, okay, kapag implant ang pinag-uusapan, anong gagawin natin? Una, kailangan bed rest ang pasyente. Okay? Pag implant ang ating radiation or yung ating therapy kay pasyente, katulad na lang nung ating intracavitary or nung mga ginamit nating needles or seed, kailangan bed rest. Usually, yung bed rest niya dapat supine position. Okay? Kailangan nakasupine position. Bakit? To prevent dislodgement. Okay? To prevent the dislodgement. Okay? Para hindi daw mahulog or matanggal. Okay? To prevent dislodge. Dislodge. Okay. Next, no bathroom privileges. No bathroom, ibig sabihin, bawal si patient umihi, bawal siya tumayo-tayo. Bakit? May possibility kasi na yung implant ay mahulog. Okay? So, bawal yan. Okay? O, anong gagawin natin kung bawal siya umihi? Pwede tayong offer bedpan or catheter. Okay, yan yung best choice natin para hindi tayo nantayo ang pasyente. And then we also advise the patient, sex is resumed 3 weeks after removal. Okay? Pagtanggal, after 3 weeks pa maghihintay. And then, letter D, patient must face opposite door. Okay, so for example, ito yung bed ni patient, ito yung room ni patient, andito yung door. So, andito si patient mo, kailangan andito yung mukha ng pasyente. Hindi dapat dito. Kasi kung asan ang face niya, asan ang harapan niya, doon mataas ang source ng radiation. Para protection din ng nurse, dapat nakaharap si patient dito. Para yung likod niya, nandito. Pagpasok ng nurse mo, konti lang yung radiation exposure. Kasi nga, nakatalikod si pasyente. Okay? And then next, turn the patient using the log rolling. Okay, yung parang rug rolling yung the troso. Okay, yun dapat, alam mo yung troso, yung malaking puno, 'di ba? Kapag once na inikot mo yun, lahat iikot. Lahat gagalaw sabay-sabay. Parang ganun kapag tinurn natin ang pasyente natin. Para sa ganun hindi ma-dislodge or matanggal yung implant ng pasyente. And then next,
Nurse must stand opposite the implant. Okay, nurse must stand opposite the implant. Ang ibig sabihin yan, for example, ito yung bed ng pasyente mo, andito yung implant, okay, nasa right side niya. So, dapat andito siya sa left side. Kung nasa left side naman yung implant, dito tatayo si patient sa right side. Okay, so yan yung kailangan natin gawin. What if na-dislodge? Okay, what if na-dislodge yung ating implant? Anong gagawin natin? First, kapag seen. Second one, kapag unseen. Paano kapag nakita daw yung implant? Una, we need to pick up. Okay? We need to pick up. Using pick up with, okay, with long-handed forceps. Okay? Kailangan yung gumamit tayo ng long-handed forceps. Okay, dapat din naka-rubber gloves. Okay, make sure na naka-rubber gloves ka. Okay, so pick up with the long-handed forceps and make sure na naka-rubber gloves ka. And then, after mong i-pick up, place mo siya in the lid container. Okay, ilagay mo siya doon sa lid container. What if hindi mo nakita? Anong una mong gagawin? Immediately leave the room. Agad kang lumabas. Kasi kapag once na hinanap mo yan, mas tatagal ka lang na mag-i-stay doon sa room ng pasyente mo. So, it means mas matagal yung exposure mo sa radiation. Mas marami kang ma-absorb na radiation. Kaya kailangan, pag di mo pa siya nakikita, immediately leave the room and close the door. Okay? Make sure na close mo yung door. Bakit? Para hindi lumabas yung radiation. After mong lumabas at i-close yung door, you should notify the radiologic department. Okay? So, kailangan i-inform mo sila bakit sila yung may kakayahan. Sila yung skilled. Okay? Pagdating sa mga radiation source. And then, after mo i-notify yung radiologic, the department, notify mo din si physician. Okay, yan yung gagawin natin if in case na na-dislodge at hindi mo mahanap, at kung nahanap mo at hindi mo mahanap yung implant ng pasyente. Okay, so yan yung gagawin natin. Okay, so what if pag may mga secretion? Okay, for example, secretion. Anong gagawin natin sa secretion ng pasyente natin? Okay, una, we need to when handling bedpan, okay, when handling a bedpan, the nurse must wear rubber gloves. Okay? So, kapag once na mag-empty ka or maglilinis ka nung secretion ng pasyente mo, for example, umiihi siya sa bedpan, dumura siya, kahit na sa bedpan yan, you need to wear rubber gloves para hindi mo ma-absorb yung radiation doon sa secretion niya. Remember, yung pasyente natin, di ba, lalo na kapag yan ay unsealed, okay, kapag unsealed yan na radiation, na-absorb sa system yan. Lahat ng bodily fluids ay radioactive. And then, kapag umihi si patient, you need to flush. Okay? Flush the toilet 2 to 3 times. Okay? 2 to 3 times. Okay? So, yan yung gagawin natin. And then, visitor must not share toilet with client. Okay, visitor, bawal gamitin ng visitor yung CR ng pasyente. Bakit? May radiation.
Pag once na ginamit nila yun, pwedeng ma-absorb nila yung radiation ng dun sa may CR ng pasyente. Okay, so yan yung gagawin natin. Next natin, we have the time. Okay, X shielding, next time na. Sa time natin, class, usually si visitor, number 1, visitor, meron lang siyang 10 to 15 minutes na visits. Okay? 10 to 15 minutes lang ang kailangan na exposure niya kay pasyente. Second one, no pregnant, too young, too old, and infectious or may infection. Bawal yung pasyente or yung visitor na may sakit kay pasyente sa room ng pasyente. Okay, bawal yan. Next, nurse. Kapag nurse naman, meron tayong total na 30 minutes exposure every shift. Okay, 30 minutes lang dapat. Kapag once na magvi-visit tayo, ang maximum time lang dapat 5 minutes. Okay, 5 minutes exposure lang ang kailangan maximum time natin every visit natin sa room ng pasyente. Okay, so kung may 5 minutes exposure ka, so kailangan hati-hatiin mo yan ng 6 times na visits. Okay, so may 6 times ka to enter. Okay, to enter the room of your client or of your patient. Okay, so 5 minutes lang yan. And so anong gagawin mo kung limited lang oras mo? You need to organize. Okay, kailangan mong organize lahat ng gagawin mo before kang pumasok sa room ng pasyente mo. And make sure, class, kapag once na papasok ka sa patient mo or kung ikaw ay nurse, you need to wear yung tinatawag natin na dosimeter. Okay, your dosimeter, badge, patch, or the bandage. Okay, so yan yung gagamitin natin, badge, patch, or the bandage. Okay, bakit para saan to si dosimeter? It measure exposure and or amount okay, so it measure the exposure or amount to radiation. Okay, so yan yung ginagawa ni dosimeter. And always remember na may ratio tayo na 1 nurse, 1 patient ratio. Okay, so isang nurse, isang pasyente lang dapat ang hinahawakan niya na nag-a-undergo ng chemotherapy. So yan yung mga kailangan nating alamin kapag may radiation therapy ang pasyente.